Eto nga po, si Jam Magno may sinasabi mga bossing, ha? Oh, ipe-play natin 'tong video. Akala mo naman Oh, naiintindihan ng uy, umpisa mo pa lang, nabubwisit na sa iyo yung mga pinklawan, eh. Nararamdaman ko na yung gusto mong sabihin, eh. Akala mo naman itong mga komentong-komento na 'to, mga anti-government, eh, naiintindihan yung mga, pinagsasasabi nila na kontra sila sa gobyerno. Oo, yun yung gusto mong sabihin, eh, 'no? Pero mga lugaw lang naman ang laman. Oh, ready? Oh, mga reklamador daw ay sabi, louder para sa mga KUPS na reklamador sa bigas. Oh, in 3, 2, 1, action! kung makapagsalita. Ah, Yan yung sinasabi ng mga tao na kung makapagsalita about sa ah, gobyernong ito, akala mo naman naiintindihan ang nangyayari. Oh, oh, madami po tayong ganyan. Ano? Yung tipo bang akala mo reklamo ng reklamo, mataas na ang bigas, bakit hindi umabot ng 20 pesos ang bigas? Pinangako yung bigas, hindi pinangarap. O akala mo naman talaga naiintindihan yung nangyayari. O eto, Jam, ikaw na magpaliwanag. okay, here's Ah, what I know. oh, Okay? This is what is going on. Alam natin na ang taas-taas na talaga ng presyo ng oo, bigas. It started, 'di ba, na nag-spike to 50 pesos, to okay. 62 pesos, and if we are not careful and if the government does not do anything, Sasabihin nung mga pinklawan. Sabi magbe-20 pesos bigas pero bakit taas ng taas? Oh, makinig kayo kay Jam. it will reach 65 pesos in the coming days. Okay. However, despite blaming the president, which a lot of you are doing on social media, this Mhm. is what he did. Sino yung mga uma Sino yung walang ginawa kundi, ano lang, yung mga tawag dito, magreklamo, 20 pesos na bigas, 'no? Bakit wala pa? Tapos makikita mo bago iPhone. Nakikita mo, eh, nakakabili ng mga 10,000 na ticket ng, Araneta Coliseum para manood ng Gilas. So, ibig sabihin madami sa kanila yung impokrito lang, 'no? May mai-complain lang kasi hindi nila presidente o hindi yung presidente yung sinuportahan nila, yung nakaupo, kaya ganyan sila, 'no? Real talk, gano'n sila. Sino 'yon? Sabi ni Bobby, 15 million ang mga reklamador. Tingin ko mga 14 million na lang 'yan o 13 million. Ano po? Kasi unti-unting nauubos dahil yung iba diyan, mismong lugar nila nagugulat sila. Grabe pala ang administrasyong Bongbong Marcos. Kasi dito sa lugar namin leni kami pero nabibigyan kami ng pabahay. Oh, nauubos din po yang mga 'yan. No, yung mga sinasabi naman nila na bumaklas na kami, ayaw na namin sa Uniteam. Kung makita mo naman mangilan-ngilan lang 'yun tapos yung mga vlog nila, eh, nahaluan na lang ng mga dilawan 'yun, mga pinklawan, 'no? Kasi bumaklas sila, so siyempre "Oh, bumaklas na 'to, tara suportahan natin 'to." Hindi nila alam mga pinklawan na yung mga nanonood, 'no? Gano'n lang naman 'yun. Oh, tuloy. Okay? So, si PBBM, he Ah, really wants to focus on what is going on with the rice hoarding that is currently happening in the okey. Philippines today. So, there was a surprise inspection in three really Ah, big rice mills in Bukawi and Balagtas, Bulacan. That so ayan, imbis na, kumbaga, imbis na tanggapin yung mga pambabash niyo, yung mga kung ano-ano niyo, ang ginagawa ng presidente tuloy pa din po, 'no? Hinahanap kung ano ba talaga yung problema, which is eto nga po ang mga nakita na talagang may hoarding na nangyayari mga kababayan. Tuloy. was done by the House of Representatives Oh, headed by House Speaker Martin Romualdez and different congressmen plus the Bureau of Customs. totoo po 'yan yung sinasabi niya. Mamaya after nung, i-play natin itong video na 'to mga kababayan, ay ipapakita ko po sa inyo yung balita na talagang, meron silang mga nakita na ini-imbak yung bigas. Ang tawag dun hoarding. Oh, ang gagawin nila ba't ako mag-e-explain? Si Jam nga, eh. Oh, tuloy.
Okay? So ito ang kanilang nakita sa mga rice mill and Mhm. warehouses na ito. Nag-iimbak sila ng 3 Yep. months worth ng rice supply. That Aha. is hoarding. That is unforgivable and illegal. Yan po yung nangyayari. Tinatago po, nung sinabi ko nung last video ko, Ganito kasi, saglit lang. Kasi, iniisip nila, oh, mababa ang bentahan niya yun, ganito, 35, 34 o 40. Itago natin, no? Imbakan natin, sabihin natin, gipit na gipit at walang bigas sa Pilipinas. So, syempre, pag nagkaubusan po, dahil nakatago lang doon sa kanilang malalaking mga warehouse, sabay after 3 months, oh, 65 pesos. Doble, triple na po yung ano, yung presyo ng bigas, no? Kaya talagang ipinagbabawal yung hoarding na yan. ay tinatago po talaga ng mga negosyante yung mga Ah. locally milled rice. Aha. On top of hino-hold din nila yung imported rice, tapos pina-price match nila para parehong mahal. Oo. Di ba sabi ko, tumataas ang presyo, di ba, pag may Mhm. scarcity sa market. Kasi wala tayong choice, bibili talaga tayo kahit gaano pa kataas at magrereklamo lang. Tayo pa namang mga Pilipino talagang, umaga, gabi, eh, talagang, puro rice lang tayo, eh, 'no? Kaya yung iba sa'tin, eh, talagang diabetes ang pangunahing ano. Subukan niyo din pong maggulay-gulay lang sa gabi mga kababayan para naman medyo mag-healthy-healthy tayo. So, alam nung mga hoarders, 'no, na, ay yang mga yan, mga Pilipino, eh, talagang hindi mabubuhay ng walang kanin yan. Kaya ganito gawin natin, gipitin natin sila, 'no? Tapos yung mga inimport galing sa ibang bansa, eh, i-hold din natin. Nakuha ng mura, tapos 'pag hinold dahil walang-wala na, wala nang mabilhan dito sa Pilipinas, na inipit na lahat, so sabay ilalabas, oh, 70 pesos, 65 pesos, tapos aatungal na po yung mga pinklawan niyan. "Uy, sabi mo 20 pesos ang bigas, PBBM, bakit gano'n?" 'No? Kahit na yung mayayamang mga pinklawan. Samantalang tingnan niyo sa Uniteam, kalma lang, chill lang, oh. Nakakaintindi tayo dito nung sitwasyon, eh, 'di ba? Sabi ni LE, sabi ni Lester Guapo, "Dan, like, Lodi Mark." Ayun, salamat. Ilan na ba like natin? Matignan nga natin, 'no? Nakakailan na ba tayo? Eh, kayo na bahala dun sa like, 183 viewers. Meron na pala tayong ano, 76 likes. Baka naman. 184 viewers, baka naman. Oh, tuloy. Tayo. But that is what the government is doing now. Oh, Okay? They are inspecting warehouses ha? alongside the Bureau of Customs. Aside from the DA, aside from the House of Representatives, they are also going to penalize and file cases against these rice hoarders. On top of that, there will be stricter laws in aid of legislation kasi magsusulat ng even stricter. Yan yung sinasabi ng mga Ayun. tao na Ayan daw, 'di ba? So, ang ginawa ng gobyerno, eh, yung mga gumagawa ng mga illegal na aktibidades, eh, yun yung kinukusan talaga nila. Kasi nandun, eh, merong local, merong, international na bigas o yung kumbaga mga inimport. Ang talagang problema, eh, sila hino-hold nila, iniipit nila para pataasin yung presyo. So, ngayon kapagka yung napukusan sila at ganyan, eh, napagbayad nung mga kasalanan nila, eh, wala ng susunod na mga ganyan at magiging malabo na. Kumbaga, mababawasan yung mga gagawa pa ng ganyan sa susunod na mga panahon, which is maganda, 'di ba, mga kababayan? Hindi yung, "Kayo kasi basta na lang, bla, 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 ang mahal-mahal na ng bigas." O sisik sa gobyerno. Hindi alam nung iba, eh, ayun pala, ang ganda ng ginagawang paraan ng gobyerno ng Pilipinas. Ayan, oh, ito yung sinasabi ko po sa inyo mga kababayan at sinasabi ni Jam Magno, 'no? Panoorin, nadiskubre ni na Speaker Martin Romualdez ayun, ang daming bigas, oh, sa likod, oh. Oh, oh, ayan, oh. Oh, 'di ba? Sa totoo na may talagang hoarders. Panoorin, nadiskubre ni na Speaker
Martin Romualdez sa kanilang pag-iikot sa mga rice warehouse na may mga bigas na 3 buwan nang nakaimbak. Ang tagal na, ha? So, pinapataas talaga nila. Nako, ano kaya ang maikakaso dito? Malamang po makakasuhan yang mga 'yan, mga kababayan. Diin ni Romualdez, dapat na itong ibaba sa merkado dahil kung hindi ay maikokonsidera na itong hoarding, ayan. Oh, 'yan pala pinagbigyan pa kayo, eh, 'no? Ibaba niyo lang, oh, para hindi kayo makasuhan dun sa na related sa hoarding. Sabi ni Tel Mandero, baka anti-government mga hoarders kaya ganyan ginawa kasi alam nila PBBM ang sisisihin. Sila pa naman kahit natural disasters, gobyerno ang may kasalanan, especially PBBM. Oh, good morning, sabi ni Ma'am Maribel Abad. Daming hoarders. Dahil din sa rice tarification law at export ban din India ng rice, merong effect. Ito, Kay ask me, dami dati nagpapatubo pa kami ng binhi ng palay tapos bubunutin pa namin at itatanim naman. Ito Sir Mark, tapos mag-antay ka pa ng 1 taon bago mag-ani Sir Mark. Ayun, kayo na lang po ang, ano ba? Kayo na lang po ang manawa dun sa pagkaka-type ni Sir Rustico or Kiola. O yan, na. So yung mga hoarders talaga ang problema 'no, which is eto yung ginagawa at sinusolusyunan ng ating gobyerno mga kababayan. 'Di ba? Nongga-nongga lang yun, 'wag yung mahal ng bigas. Oh, ano na nangyayari sa Pilipinas? Oh, puro gano'n na lang, paulit-ulit na lang 'no, samantalang makita mo bagong iPhone. Kaka-post lang 'no, ang mahal ng bigas, wala na kaming makain, hindi na namin kaya ang bilihin. Susunod na post, bagong iPhone 'no, lipad dito, punta ng Hong Kong, punta ng Singapore, oh, gala-gala. Minsan iniisip ko, sabi ko, ano ba 'tong 15 million na mga Pilipino, 50 na lang ang budget o ₱50 na lang ang pera araw-araw 'no? Kasi talagang waiting na waiting sila dun sa ₱20 na bigas, eh. Sila yung talagang kailangan 'pag upo ni BBM, yang pinapangarap, biglang ginawa nilang pinangako. Kailangan pag-upong pag-upo, dapat, ₱20 na lang, gano'n sila.